Hi guys, welcome sa ating MySQL tutorial series. So ngayon pag-usapan natin yung create command sa MySQL. So yung gamit ko ay MySQL Workbench. Then yung create ng database, ito yung syntax. Create, then database, then name of database. Pansinin nyo yung blue guys, that is reserved keyword sa MySQL na keyword. So, hindi pwedeng gamitin natin sa pangalan ng database, pangalan ng tables, at pangalan ng row. Okay, balik tayo dito sa ating pag-create ng database. Ito yung keyword na create. So, ano bang i-create natin? Database. Then, space, sundan ng name of database, SIS, Student Information System, then colon. Okay, gawa na tayo ng database. Highlight lang natin ito, then click natin ito, execute. Pero kung hindi natin i-highlight guys, kung execute natin itong lahat na lines ay execute niya. Okay, so dito balik muna tayo, create tayo ng database, highlight, then click. Okay, then refresh dito sa schemas, then refresh. Hindi na execute guys kasi hindi na highlight yung C. Highlight natin lahat, then okay, so executed, then refresh all, then ito na create na natin. Then kung gamitin natin yung database na SIS, pwedeng i-double click natin, o at saka pwede natin gamitin yung use SIS para siya yung active na ginagamit mo. So for example, highlight natin ito, gamitin natin, then click execute query. So ito na, naka bold size na, bold yung SIS. Then next is mag-create tayo ng table. Okay, so dito sa create table, create, then table na keyword, then name of the table. So sa name of the table merong close parenthesis and open parenthesis and close parenthesis. Ang sa loob niyan ay yun yung column ng table mo. So dito sa ating student. Okay, so hindi na natin lagyan pa ng TBL or table student, pang bata yan. Okay, kasi sa ating Springboot, sa mga future natin na tutorial, yung Springboot ay doon na tayo gagawa ng tables sa ating entity class. So ang pangit kung gagawa natin yung entity natin na TBL, table. So alam naman natin yan na table na. So dito ay student yung pangalan ng ating table. The next is dito sa loob ay ito yung name of column. Then followed by type of the column. Okay. Always remember guys na ito yung syntax, name, then next is yung type of a column. The next is the modifier of the column. So pwede marami yung modifier. So next is ito. Yung int ay auto increment. So default, hindi natin nilagyan ng by increment. So ito yung auto increment, isa lang. Every time na mag-insert ka ng data, so i-increment by 1 yan. Then primary key, set mong primary key. Then next is not null. Itong primary key guys, dapat unique lang yung sa table mo. So sa lahat ng rows dapat nag-iisa lang yan na ID. Okay, so yan yung primary key kasi mag-error yan kung hindi mo lagyan ng primary key. For example, hindi natin lagyan ng primary key, so pwedeng merong ID na maraming 100 sa student. So hindi mo matukoy yung student na nag-ID ng 100 kasi marami sila. Mahirap. Then dito, primary key, then next is not null. So every time na mag-insert ka ng student,
hindi pwedeng walang ID. Okay, not null. The next column, so ito na yung type natin, int. Next column ay first name. So ito yung first name, ang type niya ay varchar length of 50. So meron siyang open close parenthesis. Then length of the varchar. Okay, the next is modifier, not null. So hindi pwedeng mag-insert ka ng student na ID lang pero walang first name. So ganun yung tinutukoy dito, not null. Hindi pwedeng wala, dapat lagyan mo. The next is dito, last name. So tulad ng first name lang ito na hindi null, then length niya ay 50 characters. Then dito tayo sa middle name, varchar again, then 50 yung length ng characters. Then wala siyang not null kasi merong estudyante na o tao na walang middle name. So hindi pwede nating lagyan not null na wala naman siyang middle name. The next column, gender. Okay, yung gender guys ay meron tayong type na enumeration, pagpipilian. So dito sa open close parenthesis, yellow yan. Ang pagpipilian natin sa gender ay male and female. Okay. Na dapat i-insert. Uniform lang yan. Hindi pwedeng M or pwedeng F. So yung sa database talaga ay ang encode dyan sa gender ay male and female. Okay. The next is dito tayo sa column na date of birth. Okay. Yung type niya ay date. Then, yung modifier niya ay default. So, yung default, next is, lalagyan mo talaga siya ng default. Hindi lang default. Kasi yung default, merong corresponding value return. So, yung return niya ay, ito yung gusto mong i-return. Default. So, for example, year 2000. So, ito yung pag-declare ng type sa date na type. Ito yung year. Then, next is month. 1 to 12. Then, ito, 1 to 31 yung date. Okay. Sa sunod na tayo na column, photo. Okay, ang estudyante ay merong photo. The next is picture. Then, yung type niya ay medium blob. Okay. Yung minimum size niya guys ay, yung size niya ay 1.6 MB. Okay. Then, dito sa medium blob, maka-insert tayo ng binary. Hindi yung i-encode natin. So, gamitan niya ng mga file chooser para ma-encode yung value ng picture. Okay, then dito natatapos na ang ating paggawa ng student table. Okay, so ito yung student table, mayroong mga column. Then next is, dito na tayo, nilagyan natin ng auto-increment. Mag-start siya sa 1,000,001. So, first student, mag-insert siya ng 1,000,001. Okay. Dito tayo sa insert. So, insert, keyword, kasi mag-add tayo ng estudyanteng data ng estudyante. Then, insert into, tinutukoy niya dito, dun sa table na student. Then, next is, open close parenthesis. Dito guys, yung name of columns or attributes sa ating database pa na subject. First name, last name, middle name, gender, then date of birth. Then next is, after sa close parenthesis, merong values na keywords. So, ito yung mga column, merong values, then corresponding sa mga column ay yung value. For example, first name. Ito, ang first name, una. So, yung una dapat dito
ay first name. Then last name, dito yung Gu, yung last name. So yung middle name, Yu. Then ito, pang-apat, gender, so male. Then next, date of birth, ito. 2001 February 20. So ito ay hindi na siya default. Kapag hindi natin nilagyan yan, for example, ating burahin, then ating burahin yan, yung ma-insert ay default ito. Ito na value yung default. Okay? So, balik natin. Undo lang natin ito. Then, patakbuhin natin. Mag-add tayo ng student na si Aldrin Guyu. Then, Aldrin Yu Gu. Okay? Then, highlight natin ito. Tingnan natin sa, okay? Then, execute query. Then, tingnan natin dito sa refresh. Okay? Hindi pala na execute natin yung table. So, highlight natin itong table. Then, execute query. Then, refresh. So, nagawa na natin. Then, dito, tingnan natin sa ating output. Ito. So, created. Kasi merong error yan kanina kasi hindi pa tayo nakagawa ng table. So, dito, nakagawa na tayo ng table. Ito. Rows affected. So, check. Sa atin pa, successfully executed yung query. Okay, then next is i-highlight natin. Mag-insert tayo ng isang estudyante. Pangalan niya ay Aldrin Yugu. Then, ito. Execute command. Query. Then, tingnan natin. Okay. Successfully insert. Insert into student. Okay. 1 rows affected. So, meron ng laman yung database natin, table na student. 1 rows affected. So, right-click natin itong table. Then, tingnan natin sa select. Okay, ito. Select rows. So, para makikita natin yung data. Okay, ito na yung na-insert. So, nagsimula siya sa ID na 1,000,001. Okay? Then, balik tayo sa ating query. Okay, gawa tayo ng isang table. Okay. Gawa tayo ng isang table na sample. Okay. Create table, sample, then ID, type, and then auto-increment, not null, primary key. So, same lang sa student. Then ito, yung column niya, pangalawang column, enrolled date. Then, yung type natin ay timestamp. Then, yung timestamp guys is 2. It means 2 digit sa milliseconds. Okay, then not null, default, current timestamp. Ito yung i-insert niya. Hindi. Ito yung timestamp, not null, default, then current timestamp yung default. Okay, ito yung default niya, default, current timestamp. Then, on, update, current timestamp. So, tinutukoy niya dito yung on date. So, yung date natin dito, yun yung time, yun yung i-add niya. Every time na mag-add tayo ng rows o ng data. So dito, hindi pa tayo select pero yung default natin, yung default na i-insert niya yung current timestamp, yung year, month, date, then hour, minute, then seconds, to digit of seconds. Then dito, ipapakita ko sa inyo yung timestamp. Okay. Kung ano yung timestamp. Yung default niya ay current timestamp. So, ito, yun yung i-insert niya, copy, then punta tayo dito, then select. Gamitan natin ng select to display current timestamp. So, ito. Highlight natin, patakbuhin natin. So, yung oras ay
2:10, then execute. Yung time natin ay, year natin ay 2021, then June 17, then hour is 14, so 2. So ibahin lang natin yung format para bumalik dito sa 2 PM. So 2:10, so ngayon ay 2:11. So dito balik tayo sa query natin, then highlight natin ito, mag-insert tayo ng values, insert, okay, refresh, highlight natin ito, create muna tayo ng table na sample, then ito na-create na, then refresh, ito na, then insert tayo ng data. So dito guys ay wala tayong in-insert na table kasi if maglagay tayo ng ID dyan, dapat maglagay din tayo ng values na ID tulad nito. Hindi natin in-include yung ID kasi dito sa ating student merong auto increment, siya na yung maglagay, tapos yung auto increment mag-start sa 1,000,001. So dito hindi natin lagyan yung enroll date, yung i-insert niya yung default current timestamp. So nakita na ninyo yung output na kung ito yung i-insert niya every time na mag-add. So doon sa ating MySQL na server, yun kung ano yung set na time doon, yun yung, or sa ating PC, yun yung ilalagay niya na i-insert na value. So ating i-highlight ito, then click natin itong execute selected portion, then refresh. Tingnan natin dito sa ating query. So inserted into values. So dito pwedeng ganito yung pag-insert natin kung meron ng mga default or auto increment na ID or auto increment na value. So dito pwedeng ganito yung pag-insert natin, then right click natin, then select rows. So ito yung na-insert niya, ito yung data. So salamat guys sa inyong panonood. I hope na sa next video magkita-kita tayo, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-click niyo yung notification bell para updated kayo sa ating tutorial. Bye bye.